Hi! Welcome sa Lucky TV. Hi. I'm Edu. And this is Luis Listens. Edu also listens. Welcome to Lucky TV. Dad, napakaganda ng usapan natin ngayon. Mula nung nag-vlog ako, ang daming nagre-request na magkaroon tayo ng isang magandang vlog episode. And here we are today. Together. Again. Dad, ready ka na ba sa aking interview para sa'yo? Ang tawag natin dito ay isang heart-to-heart talk with Daddy Yo. Okay. Okay ka na? Guys, matagal yung nirequest to. Hindi. Sabihin mo na yung totoo. Ako ang nag-request dito. Yes. Kasi laging nanay mo na lang ang sinasama mo. Kasi kakatapos lang ng teleserye ni Daddy, so para may added exposure para sa endorsements. Baka makalimutan ako ng tao. Okay, Dad, ready? Ready? Okay, ito magandang interview to para mas makita nyo kami ni Daddy. Heart to heart to. Alam niyo, puro makulit kasi kami ni Daddy. Pero eto, kahit pa paano, we'll get to see the other side of our relationship. Yes. Okay. Daddy, what is your favorite memory with or of me? Wow! Yun? Wala ka ba? Sorry. Naramdaman ko kasi yung feelings and emotions through the camera. Meron akong naalalang isang beses. Tuloy natin. Yun lang. Meron na akong naalalang isang beses. Ano, Daddy? Meron akong kausap. And then, nandun ka sa tapat niya na nakaupo. And then, biglang nakita ko pinapawisan. Sabi ko, okay ka lang ba? Sabi niya, hindi. Masama pakiramdam ko. Parang gusto kong dumuwal. Okay. Ito ikaw, nasa tapat ka niya. Ito lang ginawa mo. Please don't. Kasi baka ikaw ang mahagisan eh. How young was I nun? Siguro you're about 5-6 years old. Ganun lang, wala akong ibang sinabi. Yun lang, tumingin ka lang. Tapos nakasalamin ka pang bilog, lumaki yung mata mo, please don't. Sosyal. Bata pa lang ako, nag-i-English na ako. Kita niyo? Please don't. So kung inakala nyo yung kanyang pagkakaibang mag-isip, ngayon lang, hindi ho, noong pa man. Noon pa. So yun ang favorite memory mo with me. Yeah. Okay, susunod. Nung ipinanganak ako, ano yung unang thought na pumasok sa isip mo? Si Mommy, naisip niya agad is mukha daw akong daga. Oo. Pero ikaw, ano yung unang pumasok? Seryoso, ano yung unang pumasok when you first saw me sa, I guess, sa nursery ba? Or sa room na ni Mommy? No, sa nursery, napaganon ako yung... No. Bakit parang sarili kong magulang? Si Mommy sabi para daw akong maputing daga. Nurse, nasan po yung anak ko? Sabi ko, ayan. Ba't ganito itsura? Walang eyebrows, pati pilik mata. Parang ang puti-puti mo na, ang laki-laki mo. Parang malaking daga. Ikaw naman sabi parang... Alam, parang hilaw yung pagkakaluto. Hindi. Sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwede to. Meron lang ako nakitang magandang bata. Oo. Ililipat ko sana. Wala. May nakabantay na nurse eh. Ano nga, when you first saw me? No, the feeling actually was overwhelming. Kasi iniisip mo, wow, sa akin ang galing yan. Paano mo palalakihin para maging isang responsableng individual na lahat ng kanyang magagawa o gagawin sa buhay, pawang positibo lamang. Pasaway ba ako na anak when I was young? Ako na sasagot. Yeah! Yeah! Dati, pag kinahatid ko sa school to, araw-araw, ako naghahatid sa classroom, lagi kami naka-holding hands. Lagi. Grade 1, grade 2, sa San Agustin, grade 3, lagi. Pagdating sa pintuan ng classroom o dun sa line, paano? Anak na, alis na ako. Bye, Dad. Bye-bye. Tapos susundin ko ulit sa hapon. Pagdating ng grade 5, lumalaban na yung kamay Bibitaw ng ganyan. Tapos yung paghinatid mo, anak, Dad, mga classmate ko nandyan. So, naramdaman ko na, eto na, magbabago ang aming relasyon. Pero at least kahit paano, kasi feeling ko naman dumadaan lahat ng mga anak sa phase na yan. Yeah. And, afterwards, you realize, na ako personally, na-realize ko pa, na pagkatapos ko daanan yung phase na yon, I wouldn't mind holding your hand every day. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. Dudes? Lou?
Kaya hindi ko na binigyan ng allowance mula noon. Bahala ka sa buhay At mo. eto pa, galing ako sa ibang school dati bago ko lumipat sa San Agustin. Nung lumipat ako sa San Agustin, I think that was for prep. Yata kung hindi ako nagkakamali. So syempre, nung bata pa lang ako, sabi ko, naku, bagong school to. So kailangan medyo astig ang dating ko. Humingi ako ng Captain Barbell costume ni Daddy. Totoo yun. Isipin nyo, first day ng school, lahat sila naka-uniform. Pumasok ako naka-Captain Barbell. I still have that Totoo. picture. Totoo yun. Complete na may cape, ha? May kapat lahat. Yes, hindi ko kay Daddy yun. Kasi syempre, ganun yung idol ko. Astig na astig si Daddy bilang si Captain Barbell. So gusto kong gayahin. First day of school, Captain Barbell din ang pasok ko. Did I ever do anything in the past that hurt you or made you disappointed? You never disappointed me. I was very, very happy because isa lang yung usapan natin noon eh. I mean, bata ka pa lang, may nakikitang meron ka ng talento. Okay. Okay? Akala ko may nakikitang sayad eh. Okay. Talentado ka eh. But noon pa man, marami nang kumukuha sa'yo. And then they would say, yung anak mo eh, Kwan, pwede nang kumita yan. Halika, gawin natin artista yan. Ako naman, yung sinasabi ko lagi, habang nag-aaral ka, kailangan magtapos ka muna. At kapag nakapagtapos ka na, bahala ka sa buhay mo. Totoo yun. Totoo yun. Yun na nga in-instill sa akin ni Daddy ever since. Tapusin mo lahat bago ka pumasok sa mga kung ano-ano. In fact, trivia, sa mga medyo kasi nga edad ko or medyo mas may dagdag na taon, yung movie, kung naabutan nyo to, na Ninja Kids. You remember that? Sina J.C. Bonin, Kuya Herbert Bautista, Ramon Christopher. Ako dapat yung bida doon. Kinukuha ako ni Mother Lily. At that time. Oo, ni Mother Lily nung time na yon na magbida. Si Direk Ricky Rivero, ang dami pa nun na magbida sa Ninja Kids. Pero sabi nga, school muna ang aking uunahin, which I did naman. Matapos sa kolehiyo, wala na akong sinabi. Hindi ko na kailangan bigyan ng direksyon. Bahala na siya sa buhay niya. At mula noon, nung tapos na ako ng college, doon ko ginawa yung isang movie na hindi ko pa pinasabi kay Daddy na ang title ay Ilubog mo sa suka ang uhaw ko na lumpia. Yun yung hindi ko na nasabi kay Daddy. Maganda naman yung title na yon. Hindi ko lang sabi. I'll send you a copy. Pero, maganda yun. Ilubog mo sa suka ang uhaw ko na lumpia. Pero nung nalaman ko, Yes. At sinabi nalaman ko, mo. kasi karoon ng sequel yun eh. Oh, Nabasa ko yung script. Sabi ko, ay, di. Tama na yan. tama. Tama na yan. Kasi yung pangalawang script, yung pamagate, huwag po. Wag mo. Trilogy yan. Yung susunod doon, ito medyo may pagka-fantasy na. Okay. Yung patayin mo yung ilaw, ready na ako. Meron pa eh. Yung parang abala Batman eh. Batutan yan. Okay. Nakalimutan mo. Okay, susunod. Are there things you wish na you'd have done differently as a father? Oh, yeah. Oo. You know, I realized na ang bilis-bilis mo lumaki and you became so busy. But then I also learned na, you know, hindi mo pwede nang ipilit yung sarili mo sa mga anak mo. Ang importante, mabigyan mo ng tamang direksyon, isang matibay na pundasyon, at kahit papano, mananatili ka lagi sa kanilang isipan at puso. So, when you got very, very busy, I started to miss you, and it wasn't like before. And Oh, wow. Wow, di ko na-expect, ah. cut muna, hindi ko na kaya. No, actually, I did not see a need kung bakit kailangan pa akong makialam sa buhay mo. Kasi alam mo na kung anong dapat mong gawin. And whatever you did it well. Thank you So, very much. doon ang pride ko. Kaya sinasabi ko, wala akong regrets because my son did it all and did it well. I did it my way. Is there anything you've always wanted to tell me but never had the chance to? Ako naman lagi kasi, ako very outspoken, di ba? Lagi ko rin sinasabi sa'yo. Yeah. Kahit minsan hindi mo nagugustuhan marinig, pero I tell you. And to this day, kahit saan man tayo, I still say, I love you. Ganon kami lahat magkakapatid. That's one thing na hindi nawala din sa amin. Every single time we talk on the phone or we text, hindi nawawala sa amin yung I love you. Yeah. Di ba? I love you. I love you. I love you. Pong, 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 Okay. Eto, kung hindi ka naging actor or host, ano kaya ang ginagawa ng trabaho mo ngayon? Abogado. Abogado. Yeah, abogado. Always wanted to be a lawyer. What is it sa law that interests you? Is it the debate factor kasi you're still speaking? Or No, is it na being able to help people? Yun nga siguro ang pinakamaganda doon.
is the fact that you were there in service of other people. Okay. So, who was your greatest coach in life? My father. Di ko naabutan si Lola Adi talaga. Yeah. Paano ba siya? How was he sa'yo? And to the rest of the siblings? Hindi, napaka-stricto. Super strict. Katulad ngayon, noon pa ba marami ng distractions. So, what would happen kasi with Daddy, ganun din. Magtapos kayo ng pag-aaral. Bawal magarilyo. Bawal uminom. Hanggat hindi nyo kayang bayaran yung inumin at Maganda yan. Actually, maganda. Maganda yun. Sa kanya, hindi naman conservative. Pero atleta siya Philippine team soccer, Philippine team basketball, captain ng De La Salle University. By the way, lahat kami magkakapatid, nakapaglaro na sa La Salle. Trivia. Sorry for bringing it up. Si Daddy, varsity dati ng La Salle. Sa lahat ng mga... ano ba talaga? May mga nagsasabi kasi La Salle yan, La Salite. Nag-iiba siya Oo. May La Salle. Alam niyo ba si Daddy ang kauna-unahang pumasok sa classroom na nakatuwalya lang? Totoo. Ang teacher ni Daddy noong time na yun is si Direk Joey Javier Reyes. Yes, Direk Joey. Oo, si Daddy, part ng varsity. Tapos sabi ni Direk Joey, pag na-late pa siya isang beses, drop na yung class niya. Kailangan niya kasi varsity. Oo. Napasarap yung ligo mo after practice. Oo. Nag-ring na yung bell. So, sabi nga niya, one more time, isang beses lang na malate ka, talagang wala Iba, ida-drop kita, 3 units din yun Yeah. Malalagot yung scholarship Oo. So, napilitan ako. Umakyat kagad ng klase, tumakbo, niya nakatuwalya lang. Tapos, pagpasok ng tuwalya, na nakatuwalya, sabi nga ni Joey, ano ka, nagpapatawa? Ano ka, komedyante? Sabi ko, hindi ho, ganito ho yan, ganyan. Sabi niya, sige, diyan ka, umupo ka na. So, umupo ako sa upuan ko. Ang ginawa niya, doon ka sa isang upuan, yung pinakamalapit sa aircon. So, dinikit ako. Doon ako umupo, buong klase. 3 araw ako nagkasakit. Ako, gagawin ko yan. Pero yung tuwalya, sa ulo ko ilalagay. Dito bahala na lahat. Oo. So si Daddy ang kauna-unahang gumawa nun sa La Salle. Bimpo lang yung nilagay ko. Tissue lang. Okay, susunod. Can you name something that you did in the past that you regret now? Marami. Actually, you would not have come along kung tinuloy ko yung serbisyo ko sa military. You know, I always wanted to also stay in the military. And then after that, when I left the military, I wanted to go back to school. Gusto ko sana mag-masters na hindi ko ginawa. If you remember, doon ako nagsimula. Nagsusulat lang ako. Comedy writer lang ako ni Ariel Ureta. Yeah, si Daddy nga. Writer din si Daddy. If I wasn't a lawyer, I wanted to be in the military. When you see me, and when people talk about me to you, mga ganyan, when they tell you about how I am or stories about me, how do you feel? Nagagalit ako. Kasi puro hindi maganda. Hindi maganda sinasabi nila tsaka sinasabi ko malabang mga kalabong lang sa politika yan Pero ako, inaaway ko talaga. Kasi ako ang sarap. One thing na sinabi ko sa interview is, dahil isang industriya lang kami, the people that I bump into, a lot of them, or most of them actually, are the same people that get to work with my dad. Whether it be yung professional level, o hindi kaya nagkataon lang that they were able to interact with my dad. As always, they have nothing but the kindest words once they speak your name. Well, yung kanina, biro lang yun. You know, I think that's one of the, yun ang isang bagay na makakatulong sa iyong tinatawag na longevity o kung paano ka tatagal sa industriya. Kailangan mo respetuhin ang lahat ng tao, kahit saan pa sila. Kay extra sila, kay supporting actor, kay sabihin natin utility. Pagdating sa aming industriya, ay lahat ng tao po pantay-pantay. And that's why, nakikita ko yan sa iyo. Ganun din. Lahat na nakakausap ko, they're all going, at sarap katrabaho. ko yun. Hindi, bayani lang gumaga dun ganun lagi. But, sinasabi nga nila, at sarap mo raw katrabaho. Eto, how would you like to be remembered as a person? Mahirap yun. Simplehin na natin. He was a good guy. Yun lang, no? Kasi Yun lang. para marami ng laman yun Ang dami ng sinasabi. Last na lang, how proud are you of me? They have no idea. I don't have to hear it from other people. It's what I see in you. Tuwing magkasama tayo, paano tayo mag-usap, the kind of relationship we have, and how we are honestly true to one another. That tells me. I love you. Kakayanin mo yan. Hindi ako bibitaw. Kaya mo yan.
Kaya mo yun. Bakit ba natin ginawa itong interview? Ayaw ka na. I love you, Daddy O. I love you. I love you. I love you. I love you, son. I love you, Lucky! Thank you very much. Lucky TV guys. Like, subscribe. Kung ano man ginagawa sa mga vlog, bahala kayo. Thank you guys!